Sa mga oras na ito, patuloy pa ring sumusunod ang mag-ama sa general ng mga elf. Habang ginagawa nila ito, biglang pumasok ang sinusundan nila sa isang barrier at naglaho. Nagulat ang mag-ama sa nangyari, kaya't tinanong ni Yi ang kanyang ama kung saan napunta ang general. Nang marinig ang tanong ng anak, sinabi ni Elder Boss na marahil iyon ay isang hidden barrier at kailangan lamang nilang sundan ang ginawa ng general. Pagkatapos nito, pumasok nga sila sa dinaanan ng general, at matapos nilang gawin ito, makikita ang nilalang na kanina pa nagmamasid sa kanila. Samantala, sa loob ng barrier, makikita ang general na ngayon ay nakalapag na sa lupa, at sa paligid nito ay may mga mystical creatures. May ilan pang mga elf na naghihintay doon, at habang pinababalik ng general ang sinakyang deer, sinabi nitong manatili muna sila sa isang tabi at hintayin ang kanyang pagbabalik. Matapos makaalis ang kanyang mount, lumuhad ang general at nagulat sa mga elf na tinawag niyang clan elders, sinasabing ang kanyang misyon ay nakumpleto na. Pagkatapos nito, bumaba na rin ang mag-ama. Tinanong ni Yi ang kanyang ama kung sino ang mga elf na nag-aantay sa kanila. Ipinaliwanag ni Elder Boss na ang mga ito ay ang clan elders ng elf tribe, kaya binalaan niya ang kanyang anak na maging maingat sa kanyang mga salita. Ngunit habang papalapit sila sa mga elders, may kakaibang naramdaman si Yi at tila nasusuka siya. Sa kabilang banda, ang isa sa mga elder na nagngangalang Burton ay sinabihan si Blanchett na tumabi muna. Ang isa pang elder na si Elrond ay nanatiling tahimik, habang si Elder Avari ay binati si Elder Boss, sinasabing matagal na rin noong huli silang nagkita. Tumugon si Elder Boss at sinabing tama siya, medyo matagal na nga noong huli siyang bumisita dito, at pagkatapos ay magalang siyang bumati sa mga elders. Ngunit nang tingnan niya si Elder Elrond, nanatili itong walang kibo. Samantala nagsalita si Elder Burton, sinasabing noong huli niyang makita si Elder Boss ay napakabata pa niya. Si Elder Avari naman ay tinanong si Elder Boss sa kanyang layunin sa pag-iimbita sa kanila na sumali sa kanilang alyansa. Ipinaliwanag ni Elder Boss na ang kanilang card guild ay may kasunduan sa Sword Saint Guild upang labanan ang kanilang Kalabang Dark Guild sa pamamagitan ng pagbuo ng isang Hero Alliance. Kaya pumunta siya dito upang imbitahan ang elf tribe na sumali sa alyansang ito. Tila natawa naman si Elder Burton sa sinabi ni Elder Boss, dahil bagamat naging sikat siya at nakabuo ng sarili niyang guild, alam din naman daw niya ang kasalukuyang kalagayan ng Sword Saint Guild, na ngayon ay humihina na. Idinagdag pa ni Elder Avari na 3 buwan nang nawawala ang Sword Saint, at kung wala ang kapangyarihan nito, ang alyansang binubuo nila ay magiging walang kabuluhan. Sumang-ayon si Elder Boss, ngunit sinabi rin niya na ang isa pang dahilan ng pagpunta niya dito ay upang humingi ng tulong, na gamitin ng plant magic ng elf tribe para hanapin ang kinaroroonan ng Sword Saint. Idinagdag pa niya na ang Sword Saint ay malapit nang mag-advance sa pagiging isang Demon King, kaya naniniwala siyang buhay pa ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Elder Elrond na matagal nang magkaibigan ang Sword Saint at si Elder Elrond, kaya alam nito ang tunay na kapangyarihan ng Sword Saint. Ngunit nanatili pa ring hindi sumasagot si Elder Elrond, kaya muling nagsalita si Elder Burton, sinasabing upang ma-activate ang lahat ng mga halaman sa labas ng kanilang tribo ay mangangailangan iyon ng napakalaking dami ng magic power. Kaya tinanong niya si Elder Boss kung ano ang maibibigay nilang kapalit. Nang marinig ito, galit na iginiit niya na hindi ito ang oras para sa mga personal na interes. Sinabi niyang kung hindi nila mahahanap ang Sword Saint, ang Dark Guild ay maaaring makapasok din sa kanilang teritoryo at maghasik ng lagim. Sinabi din niya sa mga elders na dapat nilang maunawaan na kung malalagay sila sa panganib, mangyayari rin iyon sa elf tribe. Nang marinig naman ito ni Elder Avari, sinabihan niya si Yi na isa itong walang ingat sa kanyang pagsasalita na bata. Sinabi pa niya na ang hinihingi nilang kapalit ay para sa pagkakapantay-pantay ng mga puwersa sa alyansa. Idinagdag pa niya na kung talagang nais nilang humingi ng tulong mula sa kanila, ay kailangan muna nilang patunayan na karapat-dapat nga sila. Habang sinasabi ito, nagsimulang umilo ang kamay ni Elder Avari, at mula sa ilalim ng lupa ay lumitaw ang isang higanteng bulaklak.
Sinabi niya na ang 5 Elements P na ito ay isang Demon Sovereign level na halaman, at kung magagawa nilang harapin ang atake nito, sa kanila pag-uusapan ang posibilidad ng kanilang alyansa. Kasunod nito, nagsimulang umilo ang bulaklak na tila naghahanda ng malakas na atake. Nang makita ito, nag-aalalang tinawag ni Yi ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Elder Boss na hindi niya kailangang mag-alala. Pagkasabi nito, tumama ang atake ng bulaklak sa kanilang dalawa. Habang napupuno ng liwanag ang buong paligid, makikita sa loob ng liwanag na iyon ang isang imahe. Matapos mawala ang liwanag, makikita ang imahe ng isang Holy Warrior na nagpo-protekta sa mag-ama. Ginamit pala ni Elder Boss ang kanyang ikalimang kakayahan, ang Holy Guard. Kasunod nito, sinabi ni Elder Boss na bagamat pansamantalang hamina ang lakas ng Sword Saint Guild, dahil sa pagkawala ng Sword Saint, umaasa pa rin siya na mauunawaan ng mga elders ang sitwasyon. Idinagdag pa niya na kahit hindi sila sumali sa alyansang kanilang binubuo, gagawin pa rin nila ang kanilang layunin na talunin ang Dark Guild. Pagkatapos niyang sabihin ito, tuluyan nang bumagsak ang halaman na umatake sa mag-ama. Habang tumatawa, sinabi ng isang elder na bagamat pagsubok lamang iyon, nagawa pa rin nilang malampasan ang isang atake na katumbas ng isang 3-star Demon Sovereign na kapangyarihan. Kaya dahil dito ay napatunayan daw nila na talagang lumakas na si Elder Boss. Walang emosyon namang tinanong ng isa pang elder kung anong card ang nakapagsama ng ganoong klaseng holy magic. Hindi naman na nakatiis si Yi at sinabi niya na tigilan na nila ang mga tinatawag nilang pagsubok, dahil ang atake nila kanina ay may intensyon na tapusin sila, at hindi basta isang pagsubok lang. Idinagdag pa niya na kapag dumating na ang Dark Guild, pagsisisihan nila ang kanilang ginagawa. Habang nagsasalita pa siya, pinatitigil na siya ng kanyang ama at sinabihan na huwag maging bastos. Sa puntong ito, nagsalita si Elder Elrond, sinasabing 16 na taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita. Sumang-ayon si Elder Boss, ngunit habang nag-uusap ang dalawa, sinabi ni Yi sa kanyang ama na hanapin na nila agad ang kanyang ina at umalis na sa lugar na ito, dahil pinapahirapan lang ng mga elf ang kanilang buhay dito. Sinabi naman ni Elder Boss na kaya siya nagiging magalang ay dahil ang kanilang kausap ay ang kanyang lolo. Seryosong sinabi naman ng Elder na 16 na taon na pala ang nakalipas simula nang ipinanganak ni Nikita ang kanyang anak. Habang naguguluhan si Yi sa revelasyong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mga elder at napuno ng kasiyahan ang kanilang mga mukha. Sinabi nila na marahil ay hindi ito inaasahan ng mag-ama. Habang gulat na gulat pa ang dalawa, hindi nila mapigil ang magtaka at mapatanong sa kung ano ang mga nangyayari. Sa kabilang banda, nagsimulang tumawa ang mga elf, sinasabing hindi dapat nila masyadong sineryoso ang kanilang mga pag-arte, dahil natakot nila ang mag-ama. Sinabi pa ng isa na ang galit na ekspresyon ni Yi ay masyadong cute, at kahawig ng kanyang ina na si Nikita noong bata pa. Habang naguguluhan pa rin si Elder Boss, tinanong niya si Elder Elrond kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit sa kanyang pagkagulat, lumapit si Elder Elrond, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing bakit pa niya siya tinatawag na Elder, sa halip na tawagin siyang Ama, gaya ng pagtawag ni Nikita sa kanya. Samantala kahit narinig na niya ito mula sa Elder mismo, hindi pa rin makapaniwala si Elder Boss dahil naaalala pa niya na dati ay sinabi ng Elder na hinding-hindi niya siya matatanggap bilang asawa ni Nikita. Bago pa makasagot ang Elder, tinanong ni Elder Boss kung nasaan na si Nikita ngayon. Nakangiti namang sinabi ng Elder na sumunod na lang sa kanya dahil dadalhin niya sila kung nasaan ang kanyang asawa. Nagkatinginan ng mag-ama pagkatapos marinig ito, kaya tinanong ni Yi kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Elder Boss na hindi rin niya alam, ngunit iniisip niya na baka nag-improve na ang relasyon ng kanyang asawa sa kanyang ama dahil sa mahabang panahon na lumipas. Habang nag-uusap ang mag-ama, mapapansin ang kakaibang ekspresyon ni Elder Elrond, na tila ba may masamang binabalak ito. Samantala sa pangunguna ng Elder, naglakad sila patungo sa Holy Tree. Pagdating nila sa harap ng malaking puno, sinabi ni Elder Elrond na ang punong nakikita nila mula sa labas ay isang magic projection lamang, at ang totoong Holy Tree ay ang puno na nasa harap nila ngayon. Idinagdag pa niya na ang pagsilang ng puno ay nagmula pa noong magulong era, 500 taon na ang nakalipas.
Sa mga panahong iyon, ginamit ng unang clan elder na si Tibala ang sarili niyang katawan bilang sustansya para i-activate ang pinakamakapangyarihang plant magic, ang Divine Tree's arrival, upang matagumpay na ma-establish ang kanilang tribo. Dahil naman sa liwanag na nagmumula sa punong ito, lahat ng mga elf ay biglang nagkaroon ng enlightenment at natanggap ang plant magic, at maging ang kanilang mga innate gifts ay patuloy na nagpapataas ng kanilang kapangyarihan. At sa mga nakalipas na taon, ang kanilang lahi ay umasa sa Holy Tree para sa proteksyon nito, kaya naging isa silang malaking puwersa sa loob ng Hero Continent. Ngunit sa kasamaang palad, nagsisimula ng malanta ang Holy Tree. Dahil sa patuloy na paglabas ng ilang elf upang makapag-asawa ng ibang lahi, nalaman nilang labag ito sa intensyon ng unang clan elder dahil isa itong malaking pag-aaksaya sa kanilang mga resources. Kaya mahigpit nilang ipinagbawal sa mga elite elf ang pakikipag-asawa sa mga outsiders upang mapanatili ang talento ng mga elf. Ngunit idinagdag pa niya na kahit anong gawin nila, hindi nila mapipigilan ang patuloy na pagkawala ng nutrients ng Holy Tree, at kapag nagpatuloy ito, tuluyan itong mamamatay. Ito rin ang dahilan kung bakit mahigpit siyang tumutol noon sa relasyon ni Elder Boss at ni Nikita. Pagkatapos nito, sinabi niya na ipapakita na niya ang tunay na anyo ng mga elf, na kahit ang Sword Saint ay hindi pa nakikita. Nagtataka si Elder Boss at Yi kung ano ang ibig sabihin nito. Sa puntong ito, ginamit ni Elder Elrond ang kanyang kakayahang magic removal. Habang ginagawa niya ito, muling naramdaman ni Yi ang nakakasukang pakiramdam na naramdaman niya noong unang pumasok sila sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, ang masiglang puno na nasa kanilang harapan ay napalitan ng tuyot at lantang puno na may ilang dahon na lamang. Sa gitna naman ng puno, makikita ang anyo ng ilang elf. Sinabi ni Elder Elrond na ito ang tunay na anyo ng Divine Tree. Matapos makita ito, lalong tumindi ang masamang pakiramdam ni Yi, habang si Elder Boss naman ay napaiyak na, at nabanggit ang pangalan ng kanyang asawa, si Nikita. Sa kabilang banda, kinumpirma ng Elder ang hinala ni Elder Boss, at sinabi na ang kanyang asawa, si Nikita, ay naging sustansya na para sa Divine Tree, para sa kabutihan ng buong tribo. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Elder Boss ang kanyang emosyon, at agad na tumakbo patungo sa puno, tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na magpatuloy, pumunta siya sa kanyang biyenan, tinawag itong bastardo. At sinabing tinutulan pa nito ang kanilang pagsasama at pinagbantaan pa si Nikita na bumalik sa kanilang tribo, bilang kapalit ng kaligtasan nilang mag-ama, ngunit gagawin lang pala siyang pataba para sa punong ito. Habang umiiyak, galit na sinabi ni Elder Boss na ang kanyang biyenan ay isang makasariling demonyo. At hinihiling na ibalik nito sa kanya ang kanyang asawa. Sa kabila naman ng mga sinabi niya, at pagtalsak ng kanyang laway sa mukha ng Elder, ay nanatili pa ring walang emosyon ang Elder. At sa halip na magalit, inutusan pa niya ang dalawang Elder na kasama niya, sinasabing dumating na ang oras para gawin ang kanilang misyon. Agad namang sumang-ayon ang dalawa, na para bang nasa ilalim ng kontrol ng kung ano, at nagsimulang maglakad patungo sa puno. Pagkatapos ay niyakap nila ito, at nagsimulang ma-absorb patungo sa puno hanggang sa tuluyan silang naglaho. Kasabay ng pangyayaring ito, tumubo ang ilang mga dahon sa tuyot na puno, at sa lugar kung saan naroroon ang ibang elf, lumitaw din ang mga ulo ng dalawang elder na na-absorb nito kanina. Nang masaksihan ito, nagsimulang manginig sa takot, habang si Elder Boss naman ay natulala. Naisip na ganoon din marahil ang nangyari sa kanyang asawa. Samantala, tinanong sila ng natitirang elder kung naiintindihan na ba nila ang kanilang kalagayan. Sinabi pa niya na hindi sila makasarili, dahil ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin. Idinagdag pa niya na ang pagiging sustansya nila para sa Divine Tree at pagbibigay ng kanilang buhay para sa tribo ay isang malaking karangalan para sa kanila, at pareho din iyon kahit para sa kanyang asawa, na si Nikita. Sa sobrang galit, sinuntok ni Elder Boss ang lupa, sinasabing kasuklam-suklam ang kanilang mga paraan. Lumapit naman si sa kanyang ama upang pakalmihin siya. Sinabi naman ng elder na ang isang dahon na tumutubo sa punong ito ay kayang mapatagal ang liwanag ng Divine Tree ng hanggang 1 taon.
Ipinaliwanag niya na bagamat mahirap tanggapin para sa mga outsiders ang ganitong mentalidad ng mga elf, na handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kabutihan ng tribo, ngayong araw ay nabago ang kanyang pananaw. Dagdag pa niya, maaari nilang buhayin muli si Nikita. Nagulat si Elder Boss sa narinig at napuno ng pag-asa, tinanong kung seryoso ba ang Elder sa sinasabi nito. Kinumpirma ng Elder na maaari nga nilang buhayin si Nikita, ngunit sinabi din niya na kailangan ni Elder Boss na magbayad. Habang sinasabi niya ito, tinuro niya si Yi. Galit na sinabi ni Elder Boss na hindi siya papayag na ibigay ang kanyang anak, at kung ipipilit ng Elder ang gusto nito, gagawin niya ang lahat para pigilan siya. Ngunit sinabi ng Elder na nagkakamali si Elder Boss sa kanyang iniisip, dahil hindi niya kailangan ang kanyang anak, ang kailangan niya ay ang mga baraha na nasa bewang ni Yi. Nang mapagtanto ni Elder Boss na ang tinutukoy ng Elder ay ang mga barahang nagmula kay Leping, napaisip siya kung tatanggapin ba niya ang alok. Sinubukan naman siyang pigilan ni Yi, sinasabing hindi nila pwedeng ibigay ang mga barahang iyon dahil ang mga iyon ay nagmula sa legendary hero. Ngunit iginiit ng Elder na nararamdaman niya ang malakas na divine power mula sa mga baraha, at kung i-offer nila ito sa divine tree bilang sustansya, maaari nilang buhayin si Nikita. Ipinaliwanag pa ng Elder na ang lahat ng bagay sa tribo ay nagmumula sa divine tree, kaya kapag nakapag-absorb ito ng sapat na divine power, maaari din itong ibalik ang mga buhay na isinakripisyo na nila. Nangako din ng Elder na uunahin niya si Nikita kung magagawa ang plano. Tinanong naman ni Elder Boss kung ang kailangan lang ba ay i-absorb ng puno ang magic power ng mga baraha para mangyari iyon. Nang mapansin ni Yi na tila nadadala na ang kanyang ama sa matatamis na pangako ng Elder, tinanong niya kung talagang makakaya ba ng isang puno na buhayin ang mga nawala na. Idinagdag pa niya na kailangan pa nilang gamitin ang mga barahang iyon para iligtas ang mundo. Nang makita ng isang nilalang na tila nag-aalinlangan ang mag-ama, ginamit nito ang kanyang remote upang kontrolin ang Elder. Pagkatapos gawin iyon, naglungkot-lungkutan ang Elder at sinabing naiintindihan niya ang kanilang mga alalahanin, ngunit sinabi din niya na nakasisiguro siya, na kung gumana ang plano, hindi lamang mabubuhay muli ang mga naisakripisyo nila, kundi mababawi rin nila ang kanilang dating lakas. At kapag nangyari iyon, maaari na niyang ilaan ang sarili sa pagtulong sa alyansa para talunin ang Dark Guild. Natuwa si Elder Boss sa narinig at sinabi na ang kanilang pangunahing layunin ay talunin ang Dark Guild at iligtas ang kontinente, kaya sa pagsasakripisyo ng mga baraha ay magagampanan din ang layuning iyon. Sinubukan namang pigilan ni Yi ang kanyang ama, sinasabing kapag may nangyaring masama sa mga baraha, baka sisihin sila ng mga nagbigay nito sa kanila, ngunit hindi nakinig si Elder Boss, dahil mas nangingibabaw ang pagnanais niyang makasama muli ang kanyang asawa, kaya dahil dito ay sinimulan niyang kunin ang mga baraha mula sa bewang ni Yi, sinasabing tatanggapin niya ang responsibilidad, kung magalit man ang mga nagbigay ng mga iyon sa kanila. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section, malaking tulong na yon para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe. At idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.